Papa Dudut. Ako nga pala si Rita, 30 years old. Rita ang pinangalan sa akin ng nanay ko dahil pinaglihiraw niya ako sa Virgin Margarita. Kaya siguro yun na rin ang naging paborito kong inumin sa tuwing nasa bar ako at nakikipagkasiyahan sa mga kaibigan ko. At Virgin Rita rin ang lagi kong ino-order sa tuwing nasa date ako. And speaking of date ay may nangyari ilang buwan na ang nakakaraan at gusto ko sanang ibahagi ito sa inyo. Lagi akong sawi sa pag-ibig. Sa aming magkakaibigan, ako na lang ang hindi pa nagkakaroon ng stable na relasyon. Ako na lang lagi ang single. Ako na lang lagi ang abay sa kasal. Hindi na nakakatuwa lalo't ako lagi ang tampulan ng mga tanong sa pamilya ko kung kailan naman ako ang susunod. Ang susunod daw na magkaroon ng asawa. Susunod na magkakaroon ng anak. Nakakarindi na ngang mapakinggan ang mga tanong na ito. Hindi na nakakatuwa ang pressure. Seryoso naman ako sa relasyon kaya lang ay minamalas lang siguro sa lalaking napipili ko. Nakailang relasyon na rin ako at hindi nag-work out ang mga yon. Nalungkot ako kasi alam ko na ginawa ko naman yung best ko. Bakit hindi yun nakita ng mga naging karelasyon ko? Isang gabi mag-isa akong nasa bar, hindi ako sinipot ng kadate ko. Mas lalo lang akong nanlumo sa sitwasyon ko hanggang sa bigla na lang akong lapitan ni Osang. Kaklase ko nung elementary. Hindi kami naging close at yon siguro ang unang beses na nagkita kami ulit, Papa Dudut. Ang alam ko ay hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. Pero nung nilapitan niya ako ay talo niya pa kaming mga nakapagtapos. Ang syala ng itsura niya. Mas pinaganda pa siya lalo ng damit at alahas niya. Pwede na siyang ihilera sa mga mayayaman at mga tagapagmana. Hindi kita nakilala, Osang. Oh, sobra na ng ginanda ko. Sorry ko, ang hirap humabol ah. Joke. Ay, hindi joke yon. Totoo nga. Ang hirap humabol sa ganda mo. Sinuwerte lang siguro sa buhay. Sana all swerte. Maganda ka rin naman. Ikaw nga tong laging pinapadala ng love letters ng mga lalaki sa kabilang section natin nung elementary tayo. Kung maganda ako, edi sana may boyfriend o asawa na ako ngayon. Hindi naman yan ang basihan ng kagandahan, no? Sinasabi mo lang yan kasi walang kahirap-hirap na nakadikit sa iyong kagandahan. Alam mo, hindi ka naman kulubot. Pero ang lakas mo makaampalaya ha. Mabuti pa samahan muna kitang uminom. Kwentuhan tayo. Anong drinks mo? Libre ko. Wow! Libre mo nga. Pwede bang isama mo na yung dinner ko? Hindi pa kasi ako kumakain eh. Kahit mag-take out ka pa para sa breakfast mo, walang problema. Sobra naman kung pati almusal eh, dadamay mo pa. Pero kung mapilit ka, bakit hindi? Bakit ka nga pala nandito? Tsaka bakit mag-isa ka lang? Hindi ako sinipot ng kadate ko. Hindi na rin nagre-reply sa chat ko. Baka na-traffic lang. Na-traffic. Nakailang palit na ng mga tao dito sa bar pero wala pa rin siya. Nalusaw na ang makeup ko. Pangatlong patong na to pero wala pa rin siya. Hayaan mo na, hindi mo deserve ang ganong lalaki. Hindi naman nakakatulong yung sinasabi mo ngayon. Alam ko, sawi pa rin ako. Ganito na siguro talaga. Magiging single na lang ako forever. Huwag mawala ng pag-asa, may darating pa. Eh ikaw, kumusta ka? May asawa ka na ba? Asawa? Wala no. Ay, salamat. Nabawasan ang inggit ko sa'yo. Pero marami naghahabol sa akin. At bumalik na naman ang inggit ko. Hindi ka naman dapat mainggit sa akin, no? Pwede ka rin namang habulin ng mga lalaki katulad ko. Na all talaga hinahabol. Ano bang feminine wash mo para magaya ko, ha? Tingnan mo na, sense of humor mo palang benta na. Idagdag mo pa yung bewang mo na malahita lang sa lapad. Take note po,
Kasasamgyupsal ko lang kaninang tanghali ha. O di ba? Kailangan mo lang maging confident. Hindi. Kailangan ko ng reto. Ireto mo na ako please. Yung mga napagpilian mong humahabol sa'yo, ibalato mo na sa akin. Ayoko nang maging single. Kukuhanan kita ng bago. Wag na yung mga tira ko. Akong bahala sa'yo. Baka pwedeng mag-request. Gusto ko sana gwapo, tapos mayaman. Marami akong kakilala. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Hindi ka mababakante, girl. Ganyan na ganyan ako. Bilib na talaga ako sa feminine wash na gamit mo. Pasend ng link ha, para ma-order na yan. Ibulong ko sa'yo mamaya. Pero ngayon, kain muna tayo? Order ka lang kahit ano. Libre ko lahat, pati take out mo. Marami akong nalaman kay Osang. Madalas daw ay nasa ibang bansa siya at doon nakikipag-date. Tinanong ko kung meron siyang karelasyon pero sinabi niyang hanggang fling lamang siya dahil masyadong maraming pinagpipilian na manliligaw niya. Vocal naman ako sa pagsasabi na naiinggit ako sa kanya dahil gusto ko talagang maging ligawin din. Alam ko na mas maganda naman ako sa kanya pero mas madiskarte siya at mukhang mas ma-appeal dahil pinagkakaguluhan nga siya ng mga kalalakihan. Isang bagay na hindi ko man lang na-experience. Madalas kasi yung mga lalaki iniiwasan ako lalo na kapag gusto ko ng pag-usapan ng future. Ready na kasi akong mag-asawa. Yung aasawahin na lang ang wala. Kaya mabuti na lang at nakita ko ulit si Osang. Hindi man kami naging close noong nag-aaral pa lamang kami pero after ng pagkikitang yon ay naging malapit na kami sa isa't isa. Inasahan kong meron talaga siyang irereto at nagkatotoo naman. Tinawagan niya ako at sinabing meron daw siyang irereto sa akin. Timothy daw ang pangalan. Mayaman at single. Tagilid lang ako sa edad dahil 50 anyos na siya. Pero nakumbinsi ako ni Osang na maganda ang ganong edad dahil seryoso na raw at hindi palikero. Doon ako naniwala. Binigyan pa ako ni Osang ng damit at sapatos. Sinama niya ako sa kondo niya at nalula ako sa mga gamit niya. Ultimo rice cooker niya alam kong hindi ko afford. Sinama niya ako sa kwarto niya para makahiram na ako ng damit at sapatos. Pagkatapos noon ay inayusan din niya ako at nang mapaharap ako sa salamin ay nabigla ako sa itsura ko. Ang ganda ko pala kapag naaayusan. Nang matapos kami sa pag-aayos ay nagmadali na rin kaming pumunta sa bar kung saan namin kikitain si Timothy. Sigurado ka bang magugustuhan ako ni Timothy? Ha? Ngayon ka pa ba magdududa? Panay ang lingon sa'yo ng mga lalaking nadaanan natin papasok dito sa bar. Si Timothy pa kaya? Kinakabahan ako. Paano kung hindi siya sumipot? Paano hindi sisipot? Nag-message na nga sa akin na nasa parking na raw siya. Umorder na raw tayo. Ay, ayoko nang may alak. Uminom ka, girl! Nakakadagdag ng confidence ang alak. Tsaka, para maging komportable din sa'yo si Timothy. Minsan kasi yung mga lalaki, kapag alam nilang nakainom na yung babae, dun sila gumagaling dumiskarte. Oh, heto na pala si Timothy. Ay, Osang. Hi Timothy, si Rita nga pala. Yung sinasabi ko sa'yo. Totoo nga ang sinabi mo, Osang. Lumalaban ang ganda ni... Lumalaban, nanununtok. Oh, maiwan ko na kayong dalawa dyan kasi may appointment pa ako sa BGC. Pero Huwag Osang, ka nang umangal dyan. Ayoko maging third wheel. Basta, galingan mo lang sa paglalandi para ibahay ka na ni Timothy. Timothy, mauna na ako Ikaw nang bahala sa friend ko. Ingat, Osang. At salamat. 50 years old ka na talaga? Wala na talagang bawas. Tama nga si Osang. Magaling kang magpatawa. 30 lang kasi ako saka mahilig pa sa sizzling spicy hotdog. Mahilig ka rin ba sa hotdog? Kinakabahan ka, ano? Medyo. Ngayon lang kasi ako nagpareto. Nauubusan na kasi ako ng manliligaw Hayaan mo. Buong gabi kitang liligawan. Hindi pa man din nagsisimula ang ligawan, mukhang may panalo na.
Huwag ka munang kampante. Baka malay mo, pag nakalahati na nating tong date pumalya pala ako. Di ka papalya sa akin, basta Basta ano? ililibre mo ko ng sizzling spicy hotdog. Seryoso ka pala talaga sa sizzling spicy hotdog. Pero meron akong mas gustong seryosohin. Ano yun? Ikaw, Hindi ko napaghandaan yun ah. hindi ko rin naman kasi napaghandaan ang pagdating mo sa buhay ko. Alam mo, ang daming tao rito sa bar ngayon. Baka gusto mong lumipat. Hanap tayo ng mas tahimik na lugar. Sa simbahan na ba ang tuloy natin? Sa hotel. Sa hotel? May alam akong hotel na nagsaserve ng masarap na sizzling spicy hotdog. Tara na. Andito na rin naman na tayo sa bar. Meron namang sizzling spicy hotdog dito. Subukan na muna natin dito. Only sizzling spicy hotdog dun sa hotel. Pumayag ka na. Tara. Hindi na ako nakahindi pa kay Timothy lalo na noong tinitigan niya ako. Hindi siya ganoon kagwapo pero dala siguro ng suot niyang polo nagmukha siyang artista para sa akin. Saka ang bango niya. Nalaman ko rin na isa pala siyang dentist at may maliit na negosyo. Di mas lalo tuloy siyang naging gwapo sa paningin ko. Habang nasa loob nga kami ng sasakyan niya, papadudot ay panay ang hawak niya sa kamay ko. Hinalikan pa niya yon, papadudot, kaya nga kinilig na rin ako kasi nire-respeto pa rin niya ako. Naipit kami saglit sa traffic at nakapagkwentuhan pa kami. Marami siyang tinanong tungkol sa akin. Yun ang unang beses na may nagkaroon ng interest sa buhay ko. Pagkatapos noon ay nag-imagine ako bigla ng buhay na kasama siya. Sabi ko ay willing na akong i-give up ang karir ko para lang maging housewife niya. Siyempre hindi ko sinabi yon sa kanya. Nang makarating na kami sa hotel ay nag-shower muna siya dahil feeling daw niya kumapit lahat ng usok sa kanya sa bar. Ako naman ay tumawag na sa front desk para umorder ng sizzling spicy hotdog at Virgin Rita. Nang matapos si Timothy sa paliligo ay sa kanya ako tinabihang umupo sa gilid ng kama. Nahiya ako papadudot dahil bagong ligo siya at medyo umatras pa ako. Ngumiti lang siya at sinabing walang kaso sa kanya kahit na hindi ako maligo. Kinilig ako roon. Pagkatapos ay hinalikan niya ako at ewan ko kung bakit mabilis akong nagpaubaya. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na may nangyari na sa aming dalawa. Buong gabi ay magkayakap kaming dalawa. Pabangon-bangon lang kami para magpapak ng sizzling spicy hotdog. Sinabihan din niya akong manood ng TV at nakailang beses na may nangyari sa amin ng gabing yon. Kaya naman mabilis din akong nakatulog. Pagkagising ko ay umaga na. Mag-isa ko na lang sa kwarto, hinanap ko si Timothy pero nag-iwan na lamang siya ng note at sinabing hindi na niya ako ginising dahil may biglaan daw na appointment sa kanyang clinic. Sinabi niyang bayad na lahat ng in-order kong sizzling spicy hotdog at ang kwarto. Inengganyo pa niya akong umorder ng breakfast ko dahil nag-iwan siya ng 5,000 piso para sa akin. Papadudot kinilig ako dahil may lalaking nagbigay sa akin ng pera. Pero nawala agad yon nang maalala kong hindi ko pala nakuha ang Facebook o cellphone number niya. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko muna pinaalam kay Osang ang nangyari. Umaasa ako magpaparamdam pa rin si Timothy at naghihintay lamang ako ng update kay Osang tungkol kay Timothy. Nakakahiya kasi kung ako yung magpapahabol or maghahabol, samantalang si Timothy naman itong mukhang interesado sa aming dalawa. Panay ang check ko sa cellphone at mabilis kong sinasagot kapag may tumatawag. Mabilis naman akong madismaya kapag nalaman kong mga rider lamang pala ito na nasa labas ng bahay para iabot ang parcel ko. Panay din ang check ko ng Facebook ko para i-check kung nag-send ng friend request si Timothy o kaya ay kung nag-PM na siya sa akin.
Ginawa ko na rin public ang profile ko sa Facebook para mabilis malaman ni Timothy na ako yon. Kaya lang ay 2 linggo na ang nakakalipas. Pero wala pa rin. Kaya naman ako na lang ang naghanap kay Timothy sa Facebook. Lahat na ata ng may pangalang Timothy ay tsine ko na. Pero wala siya roon. Ang mysterious naman niya. Wala na akong ibang naging choice kundi ang sabihin na ang lahat kay Osang. Total ay siya naman tong nagreto kay Timothy sa akin. Kaya malamang ay meron siyang alam tungkol sa kanya. Nakipagkita muna ako kay Osang sa parehas na bar kung saan niya ipinakilala sa akin si Timothy. Papasimplihin ko lang siya ng tungkol kay Timothy. Gusto ko talagang malaman kung bakit hindi na niya ako kinokontak. Nung una ay nakipag-tsikahan muna ako sa kanya. Nalaman ko na kababalik lamang niya from Singapore kaya kasama ang kanyang manliligaw. Nakaramdam naman ako ng pagkainggit. Nalaman ko rin na meron siyang bagong manliligaw at balak siyang idala sa Paris. Mapapasana all ka na lamang talaga kay Osang. Noong natapos na siyang magkwento, saka naman ako naglakas ng loob para magtanong tungkol kay Timothy. Nakatatlong virgin Rita ako bago ko binuksan ang topic tungkol sa pang-ghost sa akin ni Timothy Papadudut. Hayaan mo, kapag natuloy ang pagpunta namin sa Paris ng manliligaw ko, may pasalubong ka sa akin na bag. Yung katulad nung gamit ni Heart Evangelista. Ay, ang saya naman. So, kumusta pala si Timothy? Timothy? Yung nireto mo sa akin nung nakaraan? Ah, si Timothy. Wala akong balita sa kanya eh. Di ba kayo yung magkasama? Bakit sa akin ka nakiki-update? Kasi after naming mag-hotel. Nag-hotel na kayo? Ang bilis din naman pala ng galawan mo. Kung alam ko lang na i-ghost niya ako, sana hindi na ako nagpakaladkad sa kanya sa hotel. Hayaan mo na, mukhang nag-enjoy ka naman eh. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy kaming dalawa. Hindi niya ako ginudge sa dami ng sizzling spicy hotdog na in-order ko. Tinuloy mo talagang sizzling spicy hotdog? Eh doon lumalakas ang loob ko kapag naaanghangan yung dila ko eh. Parang yun ang alak ko. Anyway, naglambingan kaming dalawa. May nangyari pa sa amin. Tapos nagkadal pa kami habang nanonood ng TV. Nakakakilig naman. Konti na lang ako na yung magsasana all dito ah. Sige nga, magsasana all ka pa ba sa sitwasyon ko kapag nalaman mo na kinabukasan, bigla na lang nawala si Timothy? Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Hindi ka ginising? Hindi, napasarap ang tulog ko kasi nga nakarami ako ng sizzling spicy hotdog. Tapos nakarami rin kami sa alam mo na. Pinagod mo siya, kaya ka siguro ginost. Alam mo may edad na yung tao tapos nakailang rounds pa kayo. Winasak mo sigurong tuhod niya, be. Pero bakit hindi man lang siya nagpaalam na aalis na siya? Tapos hindi ko man lang nakuha yung number at Facebook niya. Wala akong contact sa kanya. Kaya nga inaya kitang lumabas ngayon kasi gusto kong makibalita tungkol sa kanya. Nako, sa akin ka pa umasa hindi ko rin naman ka-close yung si Timothy. Wala naman ako masyadong alam sa kanya. Bakit mo ko nireto sa kanya? Parang pinahamak mo lang ako eh. Kakilala siya ng dating manliligaw ko. Tapos yung dating manliligaw ko na yon, brin ako na sa Facebook. Uripot kasi. Kaya sorry Rita, hindi kita matutulungang hanapin si Timothy. Akala ko naman siya na yung forever ko. Pwede namang mag-try na lang ulit sa iba. Parang ayoko na. Last na si Timothy. Huwag kang sumuko agad. Kung si Timothy nga nabighani mo ng sobra sa ganda mo, paano na lang yung ibang irereto ko sa'yo? Di hamak na maseryoso ang mga yon at may sinabi sa buhay. Gwapo na ba yung irereto mo? Ang importante rito, mukha silang mabait. Ewan ko. Parang di mag-work ang reto sa akin. So, G ka ba sa irereto ko sa'yo? Kukunin ko ng number niya at sisiguraduhin kong mas maayos to kaysa kay Timothy. Hindi na ako i-ghost niyan ha? Hindi na. Ililibre kaya niya ako ng sizzling spicy hotdog. Baka punuin pa niya ng hotdog at sili ang ref mo. Husband material na tong next. Sure ako.
ang salita ni Osang. May tiwala naman ako sa kanya lalo na noong sinabi niyang husband material na ang next na irereto niya sa akin. At para makabawi, nilibre niya ako ng kahit na anong pagkain. Nag-take out na rin ako para naman may makain ako kinabukasan. Nawala na rin kahit papaano ang sama ng loob ko kay Timothy dahil alam kong mapapalitan naman yon ni Osang na mas matino at hindi na manggo-ghost. Yun naman kasi ang pinangako niya. Inaya ko kinabukasan ni Osang para magpasalon. Pinakulayan niya ang buhok ko at pinaayos ang kilay ko. Pagkatapos ay pina-foods pa niya ako at pina-facial treatment na rin. Nilibre niya ako para ma-relax ako at mawala na ng tuluyan si Timothy sa isipan ko. Effective naman yon lalo na nung nakita ko kung gaano ako kaganda. Malamang kapag nakita ulit ako ni Timothy ay babalakin pa niyang i-check-in ako. Siyempre hindi na ako papayag noon. Naka-move on ako sa kanya at ready na ako sa next. Makalipas nga ang ilang araw, nagbalik ako sa kondo ni Osang. Muli niya akong pinahiram ng maisusuot. Nasabi ko kasi sa kanya na wala talaga akong masyadong damit panlabas. Naintindihan naman niya at nakaramdam pa siya ng awa sa akin. Binigyan na rin niya ako ng mga napaglumaan niya. Masaya akong tinanggap ang mga yon at malaki talaga ang pasasalamat kong nag-cruise muli ang landas namin ni Osang. Dahil sa kanya ay umayos ang tingin ko sa sarili ko. Hindi ko na dinadown ang sarili ko at nabawasan na ang inggit na nararamdaman ko sa ibang tao. At nung sumapit na ang araw ng pagkikita namin ng bagong nireto sa akin ni Osang, halos hindi na ako mapakali. May takot pa rin na baka maulit lang ang nangyari pero inassure ako ni Osang na hindi na yon mangyayari. Dahil matinuraw si William. Ang bagong lalaki na nireto ni Osang para sa akin. Uy, halata ang kaba sa'yo ah. Relax ka lang kasi. Ang hirap mag-relax, lalo kapag na-trauma ka sa dating kadate mo. Iba na nga to. Move on ka na kay Timothy, okay? Hindi na natin siya pagbubuksan ng pinto kapag pumatok siya. Hindi na talaga. Ang pangit niya ha. Mas may itsura ng konti itong si William. Ay, sa wakas. At mas mayaman din at mas matalino kaysa kay Timothy. Bongga. Kaya lang, Okay, bumalik na naman ang kaba ko. hindi naman to masyadong malaking issue. Kaya lang mas matanda siya kay Timothy eh. Bali, 55 years old na siya. Sige, G lang. Andito na tayo eh. Nakatikim na rin naman ako ng 50 anyos. Ano ba naman yung titikim ulit ng mas matanda ron? Yan ang gusto ko sa'yo eh. Lumalaban. Oh, nandiyan na pala si William. Hello, Osang. Hi, William. Si Rita nga pala. Hi, William. Totoo palang sinabi mo, Osang. Na maganda ako? Sinabi niya ng dating nireto niya sa akin. Pero anong nangyari? Wala namang nagawa ang ganda ko sa pang-ghost niya. Pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko, William. Matindi lang ang bubog dun sa nang ghost sa kanya. Pero okay na siya. Ready to mingle na. Di ba, Rita? Normal lang naman siguro matroma. Okay lang yan, Rita. Naiintindihan kita. May nang ghost din sa akin dati pero pinatawad ko na lang. Ang ikli ng buhay para magtanim pa ng galit. Tama! Kaya ikaw, Rita, wag mo nang diligan pa ang galit mo, ha? Para hindi na lumago. Maiksi ang buhay. Mas papaiksiin mo pa ang buhay mo kapag sasayangin mo lang tong si William. Sorry, William ha. Hayaan mo, itutubig ko lang to para ma-flush down na tong kabiteran ko. Total, mukhang nagkakamabutihan na kayo. Pwede na ba akong umalis? Maaga pa kasing flight ko bukas. Okay na kayo rito? Okay na okay. Ingatan mong kaibigan ko, William, ha? Mamahalin ang ganda niyan. Rita, tsikahin mo na lang ako pagbalik ko ng Pinas, ha? Bye and enjoy! Balita ko, mahilig ka raw sa sizzling spicy hotdog, sabi ni Osang. Pass na muna ako sa sizzling spicy hotdog. May hindi ako magandang experience dyan. Iba na lang ang papapakin ko. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Magsabi ka lang. Parang gusto ko naman ngayon ng
Sizzling spicy sisig. Mahilig ka sa sizzling ha? Nagsisizzle din kasi ang alindog ko. Charot! Naniniwala naman ako. Nasa malayo pa lang ako kanina para ka nang nag-aapoy sa pagiging hot. Kayo talagang mga 50 anyos pataas na mga lalaki. Bihasa na kayo sa pangbobola. Hindi ako nang bobola. Ina-appreciate ko lang ang ganda mo. Masama ba yun? Kinilig ako sa mga papuri ni William. Ang hirap talagang maging marupok. Palibasa ay hindi ako palaging nakakatanggap ng papuri kaya kapag meron ay pinapatos ko na at hindi pinapalagpas pa. Nagkape lamang kami ni William at hindi raw siya umiinom ng alak. Dagdag points yon para sa akin. Alam kong seryoso na siya. Nagkukwentuhan kaming dalawa at marami na rin akong nalaman sa kanya. May mga maliliit siyang negosyo at nagkaroon siya ng asawa pero nagkahiwalay na sila matagal na. Wala naman daw silang naging anak. Nakahinga ako ng maluwag sa mga nalaman ko. Kinakabahan kasi ako na baka sa edad niyang yon ay gawin lamang niya akong kabit. Natawa na lamang siya at sinabing wala siyang planong mangabit. Masyado raw siyang busy sa negosyo niya para magdagdag pa ng sakit ng ulo. Nakarami na ng punto si William sa akin. Lalo na nung inaya niya akong maglakad-lakad para magpababa ng kinain. Kung saan kami napadpad, nanakit na nga ang mga paa ko lalo't naka-heels pa nga ako noon. Sinabi ko sa kanya na uuwi muna ako para magpalit ng suot at tinatid naman niya ako pauwi sa bahay. Hinintay niya akong makapagpalit at noong lalabas na kaming muli ay sinabi niya sa akin na gusto raw niya akong makasama ng ilang araw. Masyado daw siyang excited na makilala ako. Kinilig ako roon. Sinabi niya na mag-check-in na lamang kami kahit 4 na araw lang. Nagmamadali na ako mag-impake at pagkatapos noon ay nagtungo na kami sa hotel na sinasabi niya. Aaminin kong may nangyari agad sa amin ni William. Sa unang beses na nagsama kami sa kwarto, hindi na rin ako nakapagpigil. Lalo't habang tumatagal ay gumagwapo siya sa paningin ko. Mas nakailang rounds kami ni William, mas marami kesa kay Timothy. Mas malakas pa nga ang tuhod ni William. Agad-agad ay nakalimutan ko papadudot ang pait ng panggughost ni Timothy. Dahil sa tulong na pagmamahal na pinaramdam sa akin ni William, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ilang gabi na nga kaming magkasama ni William sa hotel. Nag-sick leave ako sa trabaho para lang makasama siya. Mabuti na lang at may kalayuan ang trabaho ko sa hotel kaya hindi ako mahuhuli isa man sa mga katrabaho ko. Saka halos hindi na nga kami lumalabas ng hotel ni William. Mas gusto namin na magkasama lamang kami sa kama habang nanonood. Saka lang kami lumalabas ng kwarto kapag may bibilhin kami sa mga convenience store. Happy na ako noon, kesa naman i-ghost ako, papadudot. Maaga nga akong gumigising lagi para masiguradong hindi pa ako gino-ghost ni William. Hindi naman niya ginawa yon. Nakahinga tuloy ako ng maluwag at hindi pala talaga siya katulad ni Timothy. Mabuti na lamang talaga at ang sarap ulit magtiwala. Sa ika-4 at huling araw namin ay in-enjoy na namin ang mga huling oras namin sa hotel. Hinayaan ako ni William na mabusog sa sizzling spicy sisig at Virgin Rita. Lahat ng gusto kong pagkain ay in-order ni William. Gusto talaga niya na maging komportable na rin siya sa akin. Yung tipong kahit wala akong ayos, ay panatag akong humaharap sa kanya. Lagi pa rin niyang sinasabi na ang ganda ko. Kaya mas nakakatulong yon para tumaas ang confidence ko. Kaya naman lumakas na rin ang loob ko na tanungin kung ano pa yung mga next na plano namin after noon. Nag-aayos na kami ng mga gamit namin, hinihintay na lang namin ang check-out time namin. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para mapalalim pa
ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Nakita mo ba yung bagong post ni Osang sa Facebook? Wala akong Facebook eh. Ano ba yan? Sige, kahit mag-texta na lang tayo. Okay lang naman. Masipag naman akong mag-text. Ano bang meron sa post ni Osang? Nasa Paris siya ngayon, di ba? Ang dami niyang ganap. Ang ganda pala talaga ron. Oo. Maganda ron. Nakapunta ka na? Isang beses lang. Uy, isama mo naman ako next time. Ipasyal mo naman ako ron. Pero syempre, mahal nga naman doon. Masyado lang akong ambisyosa. Kahit sa La Union na lang tayo mamasyal, okay na ako ron. Hindi pa kailangan ng passport. Maganda rin sa La Union. Mag-beach tayo, saka masarap magkape ron, lalo kapag sunset. Ano, G tayo? Nako, hindi kasi ako mahilig sa beach eh. Sa bundok kaya? Gusto mo mag-Baguio? Masarap magyakapan doon kasi malamig. Magkape tayo ron habang nagyayakapan. Umay na ako sa Baguio eh. Lagi kami ron pag may mga seminar. Sama mo naman ako kapag may seminar ka ulit doon, ha? Para ako naman yung maka-experience ng umay sa Baguio. Tapos na ba yung pag-eempake mo? Konti na lang, yung nasa banyo na lang. Kunin mo na para matapos na. Patuyuin ko lang saglit. Panty lang naman yung nilaban ko, saka mahaba pa naman ang oras bagong check-out time natin. Kwentuhan muna tayo. Bala ko sanang umalis before ang checkout natin eh. Sayang naman. Hintayin na lang natin hanggang check-out, ha. Sayang naman kung hindi natin masusulit tong binayad mo rito sa hotel. Umay na rin kasi ako sa hotel. Paano naman ako? Bihira ako makaranas mag-hotel. Pagbigyan mo na ako, please. O sige na nga. Yay! Alam mo, may magandang hotel akong nakita. Shala yun, pero alam kong afford mo. Baka pwedeng next time dun tayo. Send ko sa'yo yung link. Next time? Oo, kapag nagkita ulit tayo. Sige. Tignan natin. O kaya, magstay na lang tayo sa bahay mo. Para mas makilala pa kita. Saka mas tipid, di ba? Tapusin mo na yung ine-empake mo. Mabilis lang ang oras. Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo. Ano naman nakahalata mo? Parang wala ka namang ganang magplano ng mga next nating gagawin eh. Para saan pa? Anong para saan pa? Alam mo, tapusin mo na talaga yung pag-eempake mo. Kailangan ko na talagang umalis. Eto ang tip mo. Dinagdagan ko pa ng 1K yan ha? Tip? Para sa 4 na araw natin na magkasama. Bakit mo ko bibigyan ng tip sa date natin? Hindi klaro sa itong setup natin. Anong setup? Kaya naman pala ang lakas ng loob mo magplano na next natin gagawin. Ay, binayaran ko ang manager mo si Osang para mailabas ka ng ilang araw. Hindi ko manager si Osang. Kaibigan ko siya. Sabi mo eh. O ano na? Kukunin mo ba tong tip o hindi? Papadudod para akong nanliit habang pilit na inaabot ni William ang ilang libong piso sa palad ko. Hindi ko yun tinanggap pero iniwan na lamang niya sa ibabaw ng kama para kunin ko kapag natauhan na raw ako. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang lumabas ng kwarto para umalis na. Naiwan naman ako mag-isa sa hotel tulad ng nangyari sa amin ni Timothy. Doon ko naisip na ganon din kaya ang ginawa ni Timothy. Naging babaeng bayaran ba ako sa kanya nang hindi ko nalalaman? Kaya ba nagmamadali na siyang umalis kinabukasan at hindi na nagpaalam sa akin? Benenta ba talaga ako ni Osang? Naiyak na lamang ako habang pinagmamasdan ng ilang libong pisong nasa ibabaw ng kama. Totoong nakakatuksong kunin yon, Papadudot, para ipangtapal sa dignidad ko. Pero Papadudot, meron akong ibang mas nararamdaman noong araw na yon.
galit. Galit para kay Osang. Binugaw niya ako ng hindi ko nalalaman. Hindi ko sinabi kay Osang ang tungkol sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Hinintay ko muna siyang makabalik ng Pinas bago ko siya kumprontahin. Panay ang check ko ng update sa Facebook niya para malaman kung pabalik na nga ba siya. Ilang araw din ang tinis kong hintayin bago umuwi si Osang. Minessage ko siya kaagad at nakipagkita ako sa kanya. Hindi naman ata nakahalata si Osang. Pumayag siyang makipagkita sa akin sa bar kung saan niya ako laging inihaharap sa mga nirereto niya sa akin. Nanginginig ako noon, Papa Dudut, habang papalapit sa kanya. Gusto ko na siyang sabunutan noon pero gusto ko siyang mismo ang umamin sa mga panggagamit niya sa akin. Nang makita niya ako ay sinalubong niya ako at saka bineso. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ko. Inisip niyang gutom lamang ako o kaya naman inorderan niya ako ng makakain. Tahimik lamang ako noon at nakamasid sa kanya habang nagkikwento siya sa mga nangyari sa kanya sa Paris, Papa Dudut. Gusto ko na nga mag-TNT sa Paris. Ang ganda kasi talaga at feeling ko rin papalaga mga outfit ko. Pasensya na pala kung hindi kita nabilan ng baga. Nagmamadali na kasi kaming umuwi nung manliligaw ko. May mga hahabulin pa raw siyang meeting sa work. Sana all may manliligaw. Hindi ba nag-workout yun sa inyo ni William? Hindi eh. Hindi. Sayang. Pero hayaan mo, marami pang isda sa karagatan. Makakabingwit din tayo ng pang sushi mo. Ready ka na ba sa next na irereto ko? Irereto o ibubugaw? Haha? Anong sinasabi mo dyan? Inamin sa akin ni William na binugaw mo ko sa kanya. Ginawa mo akong babaeng bayaran. Isa kang bugaw. Well, yeah. At proud ka pa? Sa itong pinagkakakitaan ko eh. Pati ba kay Timothy binugaw mo ko sa kanya? Nakakainis kasi yung si Timothy. Sabi ko naman sa kanya, wag aalis agad nang hindi nagpapaalam sa'yo para hindi sumama ang loob mo. Wala nang mas magpapasama pa ng loob ko sa ginawa mo ngayon sa akin. Pero nag-enjoy ka naman, diba? Tsaka nag-promise sila na magbibigay sila sa'yo ng tip. Pati nga sa pagkain, tiba-tiba ka eh. Lahat ng maaanghang sa menu, in-order mo, girl. Binenta mo ko, Osang. Mali yun. Kung gusto mo, kunin mo ang kalahati ng binayad sa akin ni na Timothy at William para fair. Anong fair dun? Binenta mo ko, Osang. Binenta mo ko nang hindi ko alam. Nakikinig ka ba? Kasi alam kong hindi ka papayag. Talaga? Kalimutan na lang natin ang nakaraan. Magsimula ulit tayo. Ang kapal naman ang mukha mo para maisip na may masisimulan pa ulit tayong bago. Hindi mo kasi alam kung gaano kalaki ang kitaan sa ganitong kalakaran eh. Kung papayag ka maging manager ako. Wow! Makinig ka muna. Alam kong hindi maganda tong simula natin, kaya pwede pa natin tong ayusin. Wala nang aayusin, Osang. Sinira mo na lahat. Lagi ka nagsasana all sa buhay ko, di ba? Ayaw mo bang sila naman ang magsana all sa buhay mo? Di ba dati nakwento mo na sawa ka na sa trabaho mo? Wala akong sinasabing ganyan. Baka nga inassume ko lang yon. Pero girl naman, mukha kang haggard nung una kitang nakita. Tapos nung nadiligan ka na ng mga customer at inabutan ka pa ng tip, ang ganda mo na kaya bigla. Saan papunta ang usapan na to, Osang? Ang gusto ko lang puntuhin, baka gusto mong ituloy na to. May kadate ka na, may pera ka pa. Hindi ganito ang klase ng date na gusto ko. Sa simula aayawan mo talaga, pero kapag naranasan mo na kung paano gastusan ng mga lalaki, ang sarap kaya sa pakiramdam. Baka ikaw lang. Oh, come on, Rita. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka nag-enjoy habang naglulustay sa'yo ng pera sina Timothy at William. Hindi makatarungan tong ginawa mo sa akin. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Huwag na tayo magplastikan. Ako lang to, Rita. Pwede ka magpakatotoo. Ang saya, di ba? Asawa ang hanap ko, Osang. At pwede mo yung mahanap sa trabahong to. Basta masipag ka lang mag-book at malay mo, isang araw, may mapaibig ka. Kung alam mo lang kung ilang prosti na ang naging housewife ngayon dahil sa trabaho na to. Mayamang housewife, ha? Ikaw din. Pag-isipan mo.
Natahimik ako sa huling sinabi ni Osang Papadudut. Totoo nga kaya na pwede ko ring ma-experience na maging housewife kung sa dadaanan ko ang pagpoprosti. Napansin ni Osang ang pagdadalawang isip ko at kinuha niya ang oportunidad na yon, kaya mas gagawin niya ang lahat para makumbinsi ako. Nilabas niya ang tablet niya at ipinakita niya ang iba't ibang mga prosti na nagkaroon na ng asawa dahil sa trabaho nila. Nagsana all ulit ako. Nainggit akong muli, higit sa pera gusto ko talagang makapag-asawa. Nahirapan akong maghanap ng mapapangasawa nung una pero pwede palang maging posible yon basta tsatsagain ko ang pagpoprosti. Lalo nga't malaki ang bayad dito. Di hamak na mas malaki kesa sa sinasahod ko. Hawak ko pa ang oras ko. Magagamit ko rin ang pera na yon para magpaganda. Mas lalo ako magkakaroon ng chance para makilala ang forever ko. Hindi ako umiimik kay Osang noon. Tinatansya ko pa rin ang magiging desisyon ko. Maya-maya ay dumating ang bagong kadate ni Osang. Sinundo na siya para mag-staycation daw sa Tagaytay. Nagsana all na naman ako. Bago umalis si Osang ay binulungan niya ako at sinabing hihintay niya ang sagot ko dahil meron na raw siyang bagong irereto sa akin at malaki ang bayad. Porsyento na lang daw ang ibibigay ko sa kanya. Doon ako mas lalong naguluhan. Lalo na noong inabutan niya ako ng ilang libong piso at saka nagmamadali na siyang umalis para sa bagong kadate niya. Naiwan ako mag-isa sa bar at pinag-iisipan ang susunod kong hakbang. Ano ba sa tingin ninyo ang dapat kong gawin? Sana ay magawa ninyo akong tulungan sa problemang kinakaharap ko sa ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng inyong #1 radio station. Hanggang sa muli, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rita. Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay natin na taga-subaybay ng Barangay Love Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Gemma, 31 years old, married with 2 kids at taga Manila. Nito ko lang na-discover ang programa ninyo dahil na rin sa best friend at high school classmate kong si Riz. Mahilig kasi yon sa mga drama at love story na umi-ere sa radyo. Kaya naman nirecommend niya ang Barangay Love Stories ni Papa Dudut. Sinabi rin niya sa akin na subukan ko raw magpadala ng sulat sa inyong estasyon para maitampok ninyo ang aking kwento at mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Kaya naman, nagpadala agad ako ng email. Meron po akong asawa na pangalanan na lang natin na Kokoy. Isa siyang magaling na engineer. Bukod doon ay responsable rin siyang tatay sa 2 naming anak na babae. Mabuting huwaran, mapagmahal at nasa kanya na ang lahat. Sabi ng mama ko ay napakaswerte ko kay Kokoy dahil siya ang napangasawa ko. Bukang bibig din siya ng mga pinsang kong babae na nangangarap na makatagpo ng isang real-life Prince Charming. Kaya naman sobrang proud ako sa mister ko lalo na nitong 2024 lang ay na-promote siya sa kanyang trabaho. Sobra siyang naging busy sa araw ng promotion niya pero hindi ko nakalimutang mag-celebrate sa bahay pagdating niya. Nagluto ako ng paborito niyang pagkain, bagay na ikinatuwa niya ng husto. At bago kami matulog ng gabing yon ay hindi ko nakalimutang batiin ulit ang asawa ko. Congratulations, sweetheart! Salamat, sweetheart. Naku, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na promoted ka na sa gusto mong posisyon. Alam ko na matagal mo nang pinangarap na maging head engineer. Oo, ilang taon ko rin pinagtrabaho na mabuti ang pangarap kong yun. Sa wakas, nakita rin ng mga big boss yung sipag at dedikasyon ko.
Makikita talaga nila yon dahil bukod sa sipag at dedikasyon mo, nasa puso mo na talaga yung ginagawa mo. Kumbaga, passion mo na yan simulat sa pool. Hindi ko magagawa to kung wala ka sa tabi ko, sweetheart. Ha? Ano namang ginawa ko? Marami. Naging mabuti kang asawa sa akin. Inaalagaan mo ko. Pinagluluto. Inaasikaso. Kaya nga mas naging madali sa akin ng lahat kasi kasama kita. Hindi ko maintindihan. Di ba gawain naman talaga ng mga asawang babae na alagaan, ipagluto, at saka asikasuhin ng mga asawa nilang lalaki? Oo, kaya nga isipin mo. Kung wala ka para magluto ng almusal ko, ano na lang ang kakainin ko sa umaga bago ako pumasok sa trabaho? Kilala mo naman ako. Hindi ako marunong magluto kaya sigurado magkakapilang ako niyan. Pag nangyari yun, wala akong lakas umaga pa lang. Hindi ako gagana sa trabaho. Hindi ako magiging competitive. Kaya thank you sa mga masasarap mong luto at pabaon sa aking tangalingan at merienda. Yun pala yun. Welcome, sweetheart. Wala yun. Responsibilidad ko yun sa'yo at sa pamilya natin. Napakaswerte ko sa'yo. Sa totoo lang, kinaiinggitan ako sa opisina namin dahil meron akong asawa na katulad mo. Talaga? Oo. Yun bang palagi mo sinisigurado na planchado ang mga damit ko bago ako pumasok? Kaya nga kagalang-galang ang tingin sa akin ng mga kapwa ko empleyado doon. Yung iba kasing may asawa na katulad ko kulang na lang na habulin ng plancha ang mga damit nila. Bakit? Hindi ba pinaplansya ng mga misis nila yung damit nila? Hindi. At ewan ko kung bakit. Siguro kasi hindi sila kasing swerte ko dahil meron akong ikaw. Nambola ka pa. Hindi yun bola. Totoo lahat ang sinasabi ko. Maswerte talaga ako kasi nasa tabi kita. Kaya naman tong tagumpay ko, tagumpay mo na rin. Proud din ako sa'yo, sweetheart. Ako, salamat. Pero parang nahiya naman ako. Bakit naman? Ewan ko. Pwede ba yun? Feeling ko kasi hindi ko naman deserve yung recognition mo dahil ikaw naman talaga yung na-promote sa ating dalawa eh. Wala naman akong masyadong ginawa. Hindi ko nga naiintindihan yung trabaho mo. Kung may alam man akong gawin, yun lang mga sinabi mo. Magluto, maglaba, magplansya ng mga damit mo, mag-alaga sa pamilya natin. Kaya yung tagumpay mo, sa'yo lang. Kasama ka na rin doon kasi mag-asawa tayo. Di ba? Pag mag-asawa, magkapantay sa lahat. Ganun ba yun? Oo. Kaya sweetheart, dahil na-promote ako, parang na-promote ka na rin. Magkasama tayong aalagwa sa buhay. At pwede mo yun ipagmalaki sa mga kamag-anak mo o sa mga kaibigan mo. Tama ka. Siguradong magiging proud sa'yo sina mama at papa. Correction, magiging proud sa atin. Papadudot college schoolmate kami ni Kokoy sa isang university sa Manila kung saan ay scholar ako. Mahirap lang naman ang pamilya namin pero mataas ang pangarap ko kaya nga nilakasan ko ang aking loob na lumuwas noon mula sa Occidental Mindoro para makapag-aral ng kolehiyo sa Maynila. Sakto na meron kaming kamag-anak dito sa mother side na nagalok sa akin kung gusto ko raw bang mag-aral kapalit ng pagbabantay at pag-aasikaso sa lola namin. Walang pag-aatubiling pumayag ako dahil chance ko na yon upang makaalis sa aming probinsya at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Don't get me wrong, mahal ko po ang Mindoro, pero pakiramdam ko nasa Maynila ang buhay ko. Fast forward. Kumuha ako ng kursong culinary arts dahil passion ko talaga ang pagluluto. Nakapagtapos naman ako sa college taong 2014 at nangarap ako magtrabaho sa barko o cruise ship pero habang nag-iipon pa ako ng pang-requirements at tumutulong sa parents ko sa probinsya, nagtrabaho muna ako sa isang restaurant at tumagal ako doon ng 2 taon. Noong 2017 ay nag-cruise ang landas namin ni Kokoy matapos niyang kumain sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Hindi ko na idedetalye ang mga nangyari pero nauwi na lang ang lahat sa pagkakaibigan at hindi nagtagal ay sa pag-iibigan. Tapos nung sumunod na taon ay nabuntis niya ako sa panganay namin. 3 buwan ang tiyan ko noon nang mamanhikan sila ng mga magulang niya sa pamilya ko. Pagkatapos makaraan lang ng 2 buwan ay nagpakasal na kami ni Kokoy.
Doon na po nagsimula ang pagiging housewife ko, lalo na nang magkaroon kami ng second baby taong 2021. Yun na rin ang simula ng tuluyan ko ng sinantabi ang aking mga personal na gusto at mga pangarap sa buhay. So, ayun na nga. Aliw na aliw ako dun sa anak ko kasi sarap na sarap siya dun sa pancake na luto ko. Eh di ba asawa ko naman talaga yung nagluluto sa amin dahil alam mo na, hindi naman ako gifted sa kusina like you. Kaya nagulat talaga ako sa reaksyon niya at nainganyo na rin akong tikman ng bawal. Masarap nga! Hoy, Gemma, nakikinig ka ba? Ha? Ay, sabi na. Kanina ko pa napapansin na lutang ka ha. Hindi ah. Lutang ka eh. Huwag mo nang i-deny. Kitang-kita ko sa itsura mo. Para kang nakatitig sa kawalan eh. Sige nga, kung hindi ka lutang, ano yung kinukwento ko? Sorry talaga, Riz. Pero hindi ko masyado naintindihan yung kwento mo. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Pero bakit ba? May problema ka ba? Ayan. Kanina ka pa buntong hininga ng buntong hininga. Sure ka ba? Ayos ka lang? Ayos lang naman ako pero parang hindi. Hindi ka ayos. Sinasabi ko sa iyong babae ka. Ano ba kasing problema? Paulit-ulit na lang ako sa tanong ko oh. Sorry na pero wala naman. Wala raw. Sabihin mo, nag-away ba kayo ni Kokoy? Hindi naman. Sa bagay, simula nung kinasal kayo parang never ko pang narinig na nag-away kayo. Wala ka pang nakukwentong ganon. Nag-aaway din naman kami pero hindi ko na pinagsasasabi. Buti ka nga hindi mo pinagsasasabi. Pero yung isa nating kaklase dati, naku, wagas kung maka-announce ng away nila ng kinakasama niya sa Facebook. Kunwari, nag-away sila ngayon. As in galit na galit pa ang mga sinasabi sa post. Tapos kinabukasan, sweet-sweetan na. Kainis lang kasi parang ang plastic. In-unfollow ko nga. Kaya nga kami ni Kokoy ay inaayos na namin na kaming dalawa lang. Hanggat maaari, hindi na namin pinapalaki o pinapalabas yung issue sa pamamahay namin dahil kami yung mag-asawa. Mabuti yan. Tama yan. Pero mabalik nga tayo dun sa problema mo. Kanina pa ako nagtatanong pero hindi mo naman ako sinagot. Sinagot kita. Sabi ko wala akong problema. Oo nga, pero hindi ako naniniwala. Lokohin mo na lelang mo pero matagal na tayong mag-BFF. Di mo ako madadala sa ganyan. Kaya sabihin mo na. May bumabagabag lang sa isip ko. Ano yun? Mangako ka muna sa akin na hindi mo ako i-judge. Pangako. So ano nga? Sa totoo lang, matagal ko na itong nararamdaman pero hindi ko lang pinapansin. Teka. Gano'n na yan katagal? Simula nung pinanganak ko yung second baby namin ni Kokoy. Sa 2021, ganun? Oo, pero parang 2020. Basta, nasa ganong year kasi tanda ko lockdown nun. Okay, tapos? Namimiss ko yung ginagawa ko dati. Yun bang pagtatrabaho sa restaurant. Alam mo naman na passion kong pagluluto. Oo, at yun pa nga yung kurso na tinapos mo, di ba? Oo, kaso kinailangan kong umalis sa trabaho nung nabuntis ako sa panganay namin ni Kokoy. Bakit? Maselan ka ba? Hindi naman, pero gusto kasi ng mister ko na sa bahay lang daw ako. Kaya kahit ayoko sana mag-resign dahil kaya ko pa naman at ayos lang sa management namin napilitan ako. Hanggang sa nagpakasal na kami ni Kokoy at pinanganak ko na nga yung baby namin. Pero lately, napaisip ako kung ano kaya yung buhay ko sakaling natupad ko yung pangarap kong makapag-ipon ng pera pang requirements para makapagtrabaho sa barko, no? Ah, okay. So yun pala yung bumabagabag sa'yo. Hindi naman kahusga-husga yun, girl. Valid yung feelings mo. Kasi kahit ako napaisip din. Alam mo kung bakit? Bakit? May potential ka. Lakas ng fighting spirit mo. Nagulat nga ako nung nag-decide ka na umalis sa atin sa Mindoro para mag-aral dito sa Maynila. Pero kahit na magkakalayo na tayo noon, full support ako sa'yo. Kasi alam ko na mataas ang pangarap mo. Oo, pero don't get me wrong. Mahal ko naman ang mag-aama ko at masaya ako sa pamilyang binuo namin ni Kokoy. Don't worry.
Naiintindihan kita. Thanks, Riz. So okay ka na ba? Konti. At least, nailabas ko na rin to. Kwentuhan mo lang ako, makikinig ako sa'yo. Sige, pero magmerienda muna tayo. Let's go! Papadudot, hindi ko makakalimutan ang sinabi ni Kokoy sa akin noon na magkapantay raw ang mag-asawa sa buhay at sa lahat ng opportunity. Pero sabi ng mama ko dapat daw ay magpasakop ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Yun din ang madalas na turo sa simbahan kaya naman sa loob ng ilang taon ay hinayaan ko si Kokoy na dalhin ang pamilya namin lalo na siya ang padre di pamilya. At ako bilang asawang babae ay nasa likod lamang niya upang sumuporta sa kanya. Pero alam ko sa sarili ko na meron akong potensyal, lalo na sa larangang gusto kong balikan. Walang iba kundi ang pagluluto, hindi lang para sa pamilya ko kundi sa ibang tao. Kaya nga hindi ko mapigilang manghinayang kapag naiisip ko kung ano kaya ang buhay ko sakaling hindi ko nakilala noon ang mister ko at wala kaming binuong pamilya. Nangihinayang ako sa posibilidad na sana'y natupad ko na mga pangarap ko makapagtrabaho sa barko at malibot ang buong mundo. Masaya naman ako sa pamilya namin ni Kokoy at mahal ko rin ang mga anak namin. Pero pakiramdam ko ay merong kulang sa pagkatao ko na gustong-gusto kong mapunan ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, noong nag-pandemic ay lalong lumiit ang mundo ko. Dati wala namang kaso sa akin kahit na hindi ako madalas nakakalabas ng bahay namin dahil abala ako sa pagiging housewife. Masaya naman ako sa ginagawa ko lalo na kapag napagsisilbihan ko ang mag-ama ko. Pero dahil nga sa mga na-realize ko noong pandemic tulad ng minsang ka lang mabubuhay kaya dapat ay gawin mo na yung best mo para maging masaya, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na alalahanin ang mga bagay na dati ko nang ginagawa. Kasama na doon yung mga tao na minsan kong naging kaibigan at kasamahan sa trabaho. Noong nanganak ako ay hindi na ako masyadong naging active sa social media dahil kinain ng pagiging nanay at asawa ko ang oras ko. Kaya nga noong nag-pandemic, nagkaroon ako ng pagkakataon na maging aktibong muli online. Nagtuloy-tuloy yon hanggang sa nagka-second baby na kami ni Kokoy. Nagsimula na ako mag-post ng pictures ng mga anak ko sa Facebook. Doon ko rin nakita na successful na sa buhay ang mga kaklase ko noong college. May iba na nasa abroad na nagtatrabaho, may private na chef na rin, may lumipat sa corporate pero promoted na at yung iba naman ay may restaurant business na. Masaya ako para sa kanila. Pero noong naalala ko kung kumusta naman ang estado ko sa buhay ko, ay na-realize ko na wala pala akong binatbat sa mga dati kong kaklase, Papadudot. Hi sweetheart, tapos na ako maligo. Mag-half bath ka, di ba? Oo. Pero re-replyan ko muna tong kaibigan ko. Sino kaibigan yan? Si Linda, yung katrabaho ko dati. Natatandaan mo ba? Hindi eh. Pero ano bang pinag-uusapan nyo? Nangumusta lang siya tapos in-invite niya ako lumabas para samahan siya sa Food Expo sa Pasay. Kailan daw? Sa susunod pa naman na linggo. Sino magbabantay sa mga anak natin pag sumama ka? Ha? Kita mo na? Walang maiiwan sa mga bata. Kaya kung ako sa'yo, ngayon palang tanggihan mo na yung pagyayaya nila. Meron namang weekend. Doon na lang kami pupunta para... Para ako magbantay sa mga anak natin, ganon. Kokoy naman, isang araw lang eh. Tsaka first time ko lang na makaka-attend sa ganong event. Alam mo namang matagal ko nang gusto makapunta doon. Oo nga, pero baka nakakalimutan mo hindi ka na dalaga. Hindi naman pang dalaga lang yung event na yun ah. Hindi ko naman sinasabi na pang dalaga lang yun. Pero sinabi mo na hindi na ako dalaga. Sa lagay, porke may mga anak na tayo, bawal na ako lumabas?
Hindi naman sa ganon, sweetheart. Hindi raw sa ganun, pero yung tono mo ganun ang sinasabi. Ayaw mo kong payagan na sumama sa kaibigan ko kasi walang maiiwan sa mga anak natin. Nandiyan ka naman. Wala ka namang pasok tuwing Sabado at Linggo. Oo nga, pero gusto ko magpahinga sa mga araw na yun. Alam mo namang nakakapagod ang trabaho ko, hindi ba? Pero nakakapagod din naman yung trabaho ko rito sa bahay Anong trabaho yung pinagsasabi mo? Ano pa nga ba? Di mag-alaga sa mga anak natin, maglinis ng bahay, magluto ng makakain natin. Buti ka pa nga may 2 araw ka na day off, ako, wala. Kung napapagod ka, bakit gusto mo pa lumabas kasama yung mga kaibigan mo? Di ba mas nakakapagod yun? Hindi mo talaga ako naiintindihan Hindi talaga kita maintindihan kasi ang labo mo kausap. Hindi ako malabo kausap. Ikaw ang mahirap umintindi. Palibasa, pagod mo lang yung mahalaga. Paano naman yung sakin? Nandito ka lang naman sa bahay. Nagpapakananay sa mga anak natin at nagpapakasawa sa akin. Kung napapagod ka, di magpahinga ka at huwag kang lumabas-labas kasama yung mga kaibigan mo. Saka, ano pa mapapala mo dyan sa food expo na yan? Baka mapagastos ka lang dyan. Alam mong mahalaga sa akin yung event na yun dahil malapit yun sa kursong tinapos ko. Hindi lang kami pupunta doon para gumastos. Wala ka namang mapapala dun At paano mo nasabi yan? Matagal ka ng graduate at hindi ka na rin nagtatrabaho. Hindi ka na makaka-relate dun. Malamang, wala ka na masyadong alam sa kursong tinapos mo. Kaya kung ako sa'yo, dito ka na lang sa bahay natin. Ganyan na lang ba kababang tingin mo sa akin? Sweetheart, hindi ganun yun. Hindi raw. Pero kung makapagsalita ka, halatang-halata na tingin mo lang sa akin, nanay ng mga anak natin at asawa sa'yo Bakit? Dahil ikaw lang yung nagtatrabaho? Bakit naman tayo umabot sa ganyan, Gemma? Bakit nga ba? Tanungin mo kaya sa sarili mo. Masyado kang selfish? Papadudot netong taon lang, 2024, nang imbitahan ako ng kaibigan at dati kong katrabaho na pumunta sa isang food expo. Kaya naman tuwang-tuwa ako. Kaya lang dahil hindi ako pinayagan ni Kokoy ay sumama ng husto ang loob ko sa kanya. At mas nadagdagan lamang yon nang tinawag niya akong balat sibuyas. Matapos kong mag-walk out sa pag-uusap namin. Ewan ko kung emosyonal lamang ba ako dahil malapit na ang period ko o sadyang masakit lang siyang magsalita. Alam niya na passion ko na talaga ang pagluluto at gustong gusto kong pumunta sa event na yon kaso'y hindi niya ako sinuportahan. Pakiramdam ko ay wala akong karapatang magtampo sa pamamahay namin dahil housewife lamang ako at si Kokoy pa rin ang bumubuhay sa aming mag-iina. Pero noong mga panahong yun ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na magalit sa kanya dahil pakiramdam ko ay sobrang unfair niya sa akin. First time naming magkatampuhan ng mister ko ng malala at hindi ko talaga siya pinansin ng ilang araw papadudot. Hanggang sa nakarating na sa mama niya ang away namin at agad akong pinuntahan sa bahay para pagsabihan at pagalitan. Mas nadagdagan lang ang sama ng loob ko sa mister ko dahil sa pagiging sumbongero niya at lahat ng yon ay sinabi ko kay Reese. Noong minsan kaming pumunta sa bahay nila sa Pasig kasama ang mga anak ko para makipag-playdate sa anak niyang babae, Papa Dudut. Ano ka mo? Nagsumbong siya sa mama niya? Oo. Tapos nung sumunod na araw, pinuntahan ako ng mama niya sa bahay para pagalitan at pagsabihan. Abay kung hindi ba naman talaga tinamaan ng lintik? Anong sabi ng biyanan mo? Marami. Yung iba masasakit. Ano nga? Para madagdagan yung gigil ko, dali. Sinabi niya na dapat pamilya ko raw lagi kong uunahin imbis na kung ano-anong gusto kong gawin. Akala mo naman talaga pinababayaan kong pamilya namin ni Kokoy noon nga lang ako nagsabi sa kanya na gusto kong pumunta sa event na yon. Hindi na nga siya pumayag, nagsumbong pa siya sa mama niya. Nagulat nga ako nung nagsumbong siya kasi sabi mo inaayos nyo na yung issue nyo nang kayo lang dalawa. Kumbaga, hindi nyo na pinapaabot sa ibang tao, lalo na sa biyenan mo. Kaya nga sobrang disappointed ako sa asawa ko. Sinabi mo ba sa kanya yung ginawa ng mama niya? Oo. O anong sabi niya? Wala. Naku talaga naman no.
Hindi man lang ba nagsorry? Kasi hello, pinagsalitaan ka ng masakit ng mama niya. Hindi. Katwiran niya, hindi na raw niya kontroladong pag-iisip ng mama niya at sariling desisyon daw na pumunta sa bahay. Ay, kaloka. Hindi ako naniniwala sa katwiran niya ha. Sobrang pang out of this world. Ewan ko. Pakiramdam ko tuloy ang sama-sama kong nanay at asawa. Hala, bakit naman? Kasi selfish ako. Biruin mo, naisip ko pang umalis ng bahay at ipabantay kay Coco yung mga anak namin porque wala naman siyang trabaho pag weekend. Ano namang masama dun? Anak naman niya yun. Kaya paano ka naging selfish? Pahinga niya raw yun eh. Sus, ikaw nga wala nang pahinga sa pagiging housewife. Yun na nga lang pagpunta mo sa food expo yung pahinga mo. Makakagala ka na, may matututunan ka pa. Yun yung hindi maintindihan ni Kokoy. Ayaw niya akong pumunta doon kasi wala naman daw akong mapapala. Hindi na raw ako makaka-relate doon dahil matagal na akong graduate at hindi rin naman daw ako nakapagtrabaho. Ay, shucks! Sinabi niya yun? Oo. Anak pala siya ng tinapa eh. Anong walang mapapala? Anong hindi makaka-relate? Eh kahit matagal ka ng graduate at hindi ka na nakapagtrabaho, eh di ka naman tumigil sa pagluluto. For sure makaka-relate ka pa rin. Baka nga mas magaling at mas maalam ka pa sa ibang mga pumupunta doon pag nagkataon. Ayos lang naman sa akin kung hindi ako yung pinakamagaling at pinakamaalam sa mga pupunta doon. Ang akin lang, kahit minsan, gusto ko naman gawin yung bagay na makakapagpasaya sa akin. Yun yung bagay na hindi maintindihan ni Kokoy kaya nagtatampo ako sa kanya. Kung ako ang nasa posisyon mo, kulang yung tampo. Lalo sinumbong niya pa ako sa mama niya. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, magagalit talaga ako sa kanya. Ewan ko, basta masama talagang loob ko sa kanya. Valid yung nararamdaman mo. Nakakasama naman talaga ng loob yung mga sinabi niya sa'yo. Kakasabi ko lang nung huling pag-uusap natin na may potensyal ka. Tapos hindi niya yung nakikita sa'yo? Naturingan pa naman siyang asawa mo? Alam mo, na-realize ko tuloy na may pagka-manipulative yung Kokoy na yan. Ha? Paano mo naman nasabi? Achievement lang niya yung mahalaga. Paano naman yung sa'yo, di ba? Masyado siyang pabida. Sorry ha, pero di ko babawiin yung sinabi ko. Papadudot laking pasalamat ko na lamang dahil nandyan si Reese para maging sumbungan ko. Bukod doon ay nagpapasalamat din ako kasi naiintindihan niya ang pinanggagalingan ko. Ewan ko pero parang tama nga siya nang sabihin niyang parang minamanipula ako ni Kokoy, lalo na sa mga nakalipas na taon. Yun bang gusto niya na siya lamang ang successful sa aming dalawa at dapat ay makontento na lamang ako sa pagiging asawa niya at nanay ng mga anak namin. Kaya nga yung tampo ko sa kanya ay mas nadagdagan pa. Naging malamig ang pakikitungo ko sa mister ko pero hindi ko naman kinakalimutan ang pagiging nanay sa mga anak namin. Hindi na lang talaga ako ganong kalambing sa kanya tulad ng dati, Papadudot, dahil sa trato niya sa akin. Inaasikaso ko pa rin naman siya bilang asawa pero unti-unti nang lumalayo ang loob ko sa kanya. At nawawala na ako ng amor sa asawa ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi na lang ako naging malamig sa mister ko kundi naging irritable na rin ako sa presensya niya. Doon ko na kasi nakita ang mga red flag niya na pinagsawalang bahala ko noong araw. Una na nga doon yung pagiging self-centered niya, pangalawa achievement lang niya ang mahalaga tulad ng sinabi ni Reese. Pangatlo yung tingin niya sa akin hanggang pagiging asawa lamang niya ako. Pero may isang beses na habang naglilinis ako ng bahay namin ay napatingin ako sa family picture namin at bigla na lamang akong naiyak. Doon ko na na-realize ang buhay na meron ako na kinaiingitan ng marami. Napag-isip-isip ko na wala namang tao na pinanganak na perpekto. At isa na nga doon ang mister ko. Sa totoo lang ay wala namang masama na maghangad siya na maging successful dahil lagi naman niyang sinasabi na para yon sa amin ang mga anak niya. Simulat sa pool ay minahal ko si Kokoy dahil sa pagiging responsable niyang tatay
sa mga anak namin. Bukod doon ay hindi niya ako binubugbog kaya alam ko na maswerte ako na siya ang napangasawa ko. Simula nang ma-realize ko yon ay sinaway ko na ang aking sarili. Pinigilan ko nang mag-isip ng buhay na meron sana ako kung hindi ako nag-asawa kaagad. Wala naman kasing nakakaalam kung magiging successful ba ako o hindi sakaling tinuloy kong tuparin ang mga pangarap ko. Pero ang mahalaga ay yung sa ngayon kung saan ay meron na akong mabuting asawa at mga anak. Hindi ko na rin kinumpara ang buhay ko sa ibang tao, Papa Dudut. Kaya lang kung kailan naman napag-isip-isip ko na mas mahalaga ang pamilya namin at relasyon ko kay Kokoy ay bigla naman akong may nalaman sa aking asawa. Sweetheart naman, bakit ka ba uminom? Nagkasiyahan lang kami ng mga kaopisina ko. Huwag ka nang magalit. Hindi naman ako galit, pero hindi ka rin kasi nagsabi. Uy! Halika nga, tutulungan na kita para makaupo ka sa sofa. Akin ang braso mo, dali. Ipatong mo sa balikat ko, alalayan kita. Ayan, umupo ka nga. Aray. Salamat, Tess. The best ka talaga. Sinong Tess? Ha? Sabi mo salamat, Tess. The best ka talaga. Sino si Tess? Sweetheart, ano kasi? Tanong ko sagutin mo, sino si Tess? Katrabaho ko. Boss ko. Boss mo, pero Tess lang ang tawag mo? At ano nga yun? The best? Saan siya the best? Pwede ba? Uminahon ka nga muna. Paano ko ihinahon kung yung asawa ko may binanggit na pangalan ng ibang babae? Masama ba na magbanggit ako ng ibang pangalan ng babae? Hindi ko sinabing masama kaya wag mo akong pilosopuhin. Tsaka sigurado ka ba talaga na boss mo lang yung Tess na yan? Oo, sigurado ako. Pwede ba? Wag mo na akong gawing tanga. Aminin mo na, may relasyon kayo ng Tess na yan, ano? Wala. Hindi ako naniniwala sa'yo. I'm sorry, sweetheart. Wag mo akong tawagin ganyan. Galit ako sa'yo, Kokoy. Hayaan mo muna kasi ako magpaliwanag. Kaya nga magpaliwanag ka na. Kanina pa kita tinatanong pero ang tipid ng mga sagot mo. Oh, ngayon, ipaliwanag mo sa akin ang lahat para maliwanagan ako. Sige, pero pangako mo muna maikinig ka sa akin. Depende sa sasabihin mo kaya simulan mo na bago pa maubos ang pasensya ko. Boss ko si Tess. At aaminin ko, nakalandian ko siya. Napakahayop nyo! Pero ginawa ko lang naman yun para ilakad niya yung promotion ko sa mga big boss. Ginamit ko lang siya para matupad yung matagal ko ng pangarap. Ano ka mo? Kung iniisip mo na may nangyari sa amin, pues, nagkakamali ka. Hindi ko siya ginalaw. Kasi alam ko na may asawa na akong tao. At ikaw yun, Gemma. Bakit mo ko sinampal? Kasi napakawalang yan yung dalawa. Sa palagay mo naniniwala ako sa'yo na hindi mo siya ginalaw? Imposible yun, lalo na may pabor kang hiningi sa kanya. At ang kapal na mukha mong gumamit ng ibang tao para ma-promote. Oo, akala ko pa naman dahil yun sa sipag at dedikasyon mo, yun pala, sumipsip ka sa boss mo pa. Sobra ka naman magsalita. Para rin naman sa inyo yun ng mga anak natin yung ginawa ko. Saka, deserve ko naman yung promotion na yun. Lalo na matagal na ako sa kumpanya. Nakakainip na maghintay na mapansin ng mga big boss. Kaya gumawa na ako ng paraan nung nakakita ko ng oportunidad. Napakabaluktot ng katwiran mo. Nasasabi mo lang yan dahil wala kang alam sa ginagawa ko. Bakit? Dahil housewife lang ako? Na ang alam ko lang ay magluto, mamalansya, maghugas ng pinggan at maglaban ng damit natin? Oo! Totoo naman, di ba? Akala ko ba sinabi mo lang na magkapantay lang ang mag-asawa? Oh, bakit ganyan lang tingin mo sa akin ngayon? Ay, Kahit na ganito lang ako, hindi ako katulad mo na taksil at manggagamit. Kapal na mukha mong ipamukha sa akin na hamak na housewife lang ako dahil ikaw yung nagtatrabaho para sa pamilya natin? Oh, sino sa atin ngayon yung totoong hamak at mababa? Di ba ikaw? Papa Dudut, galit na galit ako sa asawa ko matapos kong malaman na meron pala siyang kalokohan.
Pero mas galit ako sa sarili ko dahil hinayaan ko si Kokoy na tratuhin akong ganun lang. Yun bang asawa lang na nag-aasikaso sa kanya at sa mga anak namin? Yun bang tagaluto, tagalaba, tagaplancha, tagalinis ng bahay? Akala ko kasi kapag ginawa ko ang mga bagay na yon, kapag naging masunurin at mapagpasakop akong asawa sa kanya, ay hindi na siya maghahanapan ng iba. Doon biglang gumuho ang mundo ko, Papa Dudut. Hindi ko kasi akalain na magagawa yon sa akin ni Kokoy. Akala ko ay mahal niya ako. Akala ko nire-respeto niya ako. Nagkamali nga lang ba ako ng lalaking minahal at pinakasalan? O sadyang magaling lang siyang magkunwari at magtakip ng mga kasalanan niya? Sobrang unfair para sa akin dahil ginawa ko naman ang lahat para mapanatiling maayos at masayang pamilya namin. Tapos ng dahil lang sa paghahangad niyang umangat sa posisyon niya at magtagumpay ay sinangkalan niyang pamilya namin. Nang gabing yon ay hindi kami magkatabing natulog ni Kokoy. Sa sofa sa sala siya nagpalipas ng gabi habang iyak ako ng iyak sa kwarto namin. Hindi ko na nga namalaya na nakatulog na lamang ako sa labis na sama ng loob. Kinabukasan nagising ako sa amoy ng sinangag na kanin at pritong ulam. Yun pala ay nagluto ng almusal ang magaling kong asawa para sa amin na mga bata. Pero hindi ako lumabas ng kwarto kahit na anong katok niya. Lumabas na lamang ako nang ihahatid na niya ang panganay namin sa eskwelahan dahil kailangan kong bantayan ang aming bunso. Nang umalis si Kokoy, humagulhol ako ng iyak. Doon ako nag-decide na maligo at magbihis. Binihisan ko rin ang bunso namin bago ko umalis para magpunta kina Riz sa Pasig upang magsumbong. Riz, ang sakit-sakit, sobra. Parang inahampas ng paulit-ulit at pinibila sa maraming piraso yung puso ko dahil sa ginawa ng asawa ko. Sige, iiyak mo lang. Para kahit paano malabas mo yung nararamdaman mo. Ano bang kasalanan ko, ha? Sabihin mo nga, saan ba ako nagkamali? Bakit kailangan niya akong ganituhin? Para sa akin, wala ka namang kasalanan. Siraulo lang talaga yung asawa mo dahil nagawa niya sa'yo yung bagay na yun. Ewan ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nalilito ako. Naguguluhan. Pero isa lang yung sigurado. Galit na galit ako sa kanya. Kung ako ang ginanyan ng asawa ko, magagalit din ako. Baka nga isumpa ko pa siya at ipakulang. Kaya subukan lang talaga ng mister ko na magloko. Mata lang niyang walang latay. Hindi ko lang talaga maintindihan kung saan ako nagkulang eh. Tingin ko naman ginawa kong lahat para sa kanya at sa pamilya namin. Nagsakripisyo ako. Sinunod ko mga gusto niyang gawin ko. Kinalimutan ko yung pangarap ko para masuportahan siya, para maalalayan siya na matupad yung mga pangarap niya. At kahit na wala siyang kabilib-bilib sa akin, kahit na wala siyang pakialam sa sarili kong pangarap, binaliwala ko yun dahil iniisip ko na mas mahalaga yung relasyon at pamilya namin. Tapos malalaman ko na nagawa niya pa rin ako lukuhin. Akala ko sapat na ako. Akala ko kontento na siya sa akin pero hindi pa rin pala. Masyadong mataas ang ambisyon ng asawa mo. Mapaghangad siya. At nagawa na nga niyang kumapit sa patalim. Matupad lang yung gusto niya. Hindi ko na alam kung mapapatawad ko pa siya, Riz. Hindi mo siya kailangan patawarin. Pag ginawa mo yun,
Parang pinalagpas mo na rin ang pagkakasala niya sa'yo at sa kasal niyo. Walang kapatawaran yun. Pero paano na lang yung pamilya namin? Paano yung mga anak ko? Sige nga. Maliit pa sila para mawalan ng ama. Yun nga eh. Pero hindi mo naman deserve na tratuhin ng ganyan ni Kokoy. Hindi na yata asawang trato niya sa'yo eh, kasambahay na. Yan nga yung masakit eh. Pasabi-sabi pa siya na magkapantay lang daw kami kasi mag-asawa kami. Pero yun pala, pag di niya ako kasama parang wala lang ako sa buhay niya. Ako naman si Tanga. Tanga. Paniwalang-paniwala sa mga pinagsasasabit pinapakita niya. Magaling magsalita si Kokoy. Kahit siguro ako mapapaniwala niya kung ako ikaw. Nalulungkot lang ako kasi nauwi sa ganito yung pamilya namin. Parang anytime pwede kaming masira tapos malamang ako ang lalabas na masama at sisisihin. Ha? Bakit naman? Siyempre, hindi ako nag-adjust sa asawa ko. Paano ka mag-a-adjust sa kasalanan niya? Sige nga. Ewan ko. Pero nakikita ko na ako yung sisisihin ng pamilya niya. Lalo na ng mga magulang niya pag nasirang pamilya namin. Naalala mo nung pinagalitan ako ng mama niya dahil ang gusto kong pumunta sa Food Expo? Oo. At hanggang ngayon, nagpipigil pa rin ako. Sinabi sa akin ng mama niya na dapat matuto ako magpa-under sa asawa ko, lalo na si Kokoy ang bumubuhay sa amin. At sa aming dalawa, si Kokoy daw yung mas mataas. Ako naman daw ay matutong magpakumbaba dahil asawa lang ako. Huwag daw akong gumawa ng bagay na ikasisira ni Kokoy o ng pamilya namin. Eh wala kang ang ginawa. Si Coco yung may ginawa. Duda ako nakakampihan nila ako. Baka nga sisihin pa nila ako at sabihin kaya nagawa yun ni Kokoy dahil nagkulang ako bilang asawa niya na napabayaan ko siya. O ba pare-pareho nga silang baluktot ang utak? Kaya nga hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naguguluhan ako. Kung aalis ako sa amin, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ayoko namang umuwi sa Mindoro at makisiksik pa kina mama at papa. Gusto ko na lang talaga mamatay para matapos ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Papa Dudut, inalo ako ni Reese ng mga panahong yon. Hinayaan niya akong umiyak at magsalita. Paminsan-minsan ay binabara niya ako kapag sinasabi ko na gusto ko na lang mamatay para matapos na ang lahat. Hindi raw yon ang solusyon at alam ko naman yon. Pero sobrang gulo na talaga ng isipan ko ng mga panahong yon. Nagstay muna kami ng bunso ko kina Reese at nag-text na lamang ako kay Kokoy na uuwi kinagabihan. Pagdating namin sa bahay ay hindi ko pa rin kinubo ang mister ko kahit na nagsorry na siya at pinabulaan ng may relasyon sila ng boss niya. Pero hindi ko na siya pinakinggan dahil pagod na ako ng mga panahong yon. Natulog na lamang ako at umiyak at nasasaktan at nagpatuloy ang pagiging malamig ko sa kanya hanggang sa mga sumunod na araw. Kapag nasa trabaho si Kokoy ay nagkukulong ako sa banyo at umiiyak habang sinasaktan ang sarili ko. Kung ano-ano kasing senaryo ang pumapasok sa utak ko. Na baka may milagro silang ginagawa ng boss niya sa opisina nila. Diring-diri rin ako sa sarili ko dahil pumayag akong magpagalaw sa kanya. Ilang araw bago ko nalaman na may kinakalantari siyang iba. Hindi ko na po alam ang gagawin at kinakaya ko na lang talaga. At hanggang sa mga puntong ito, Papa Dudut, ay ginagawa ko pa rin ang lahat para magmukhang ayos lang talaga ang pamilya namin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. At maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko at sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin tungkol sa maaari kong gawin. Kung ito tolerate ko ba ang mister ko at patawarin na lamang ang kasalanan niya o tuluyan ang kumawala sa kasal namin kasama ang aming mga anak. God bless and more power sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gemma.